Naghahanda na ang Senado bilang impeachment court sakaling magsabay ang impeachment trials ni na Pangulong Bongbong Marcos at Alam nyo, gusto ko na nga eh. Alam nyo, gusto ko po yan. Gusto ko po na may magkaroon ng impeachment trial si BBM para magkasampalan po talaga ng ebidensya eh. Di ba? Ang tanong, yung BP ba handa? Yun ang talongin nyo sa sarili nyo. Bloodbath your ass. Aray ko. Oh. Yung vice presidente nyo ba, mga DDS? Yung magnanakaw yung vice presidente na paiyot sa drug lord, handa ba? Patayin mo si BBM? No joke. Vice President Sara Duterte. Ang Kamara na tumatanggap ng impeachment complaints tatalakayin ng mga inihain laban sa Pangulo sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Andiyan ba si Bini Rod? Shoutout para Bini Rod, nasaan ka? Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, Palayan mo, Tito Soto, ikaw na ang presidente pag nasakasakali. lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, di dalawa. At the very remote possibility, sabay natin dalawa. O, edi gawin natin MWF yung isa TTS yung isa. Siguro naman, majority ng mga members papayag. Siguro, MWF si BBM, si Sara yung TTHS. Tanga-tanga, Sara. Oh! Aray ko. Ang lupet! Di ba? Ang galing nun ah. Talino nung vlogger na to, no? Di ba? Ang lupit nun ha. MWM si BBM. Si Sara ang TTHS. TTHS. Tanga-tanga, Sara. Oh no! Aray ko. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Ang definition ko ng fourth read, may dumating ng articles of impeachment sa akin dito, lalagay ko kagad sa plenary. Ora mismo. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi, i-refer sa Committee on Rules. Oh. Cheese, agad-agad ang impeachment trial, Cheese. Forthwith mo, ina mo! Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or they take up sa floor uli yun and then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos, pasasagutin yung defense or kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico Aray! para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Tama po yun. If you are really want to resolve a problem, you must stand with the truth and present yourself, Saldi idiot ko. Okay? Present yourself if you want to solve the problem. And if you have the
tons of evidence against the president, show it to the Filipino people. You cannot take down the government via Zoom application. Do you know that? Huh? Where in the world you will take down the government via Zoom? Are you idiot? Aray ko. Always remember that, huh? You cannot take down the government by a simply Zoom application. Ha? Aray ko. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for naman. reconsideration ng Kamara. Na naman. Si Ridon, binanggit na naman yung Korte Suprema. Oh. Naiinis na naman ako. High blood ako pag naririnig ko yung Korte Suprema eh. Anak ka ng po. High blood talaga po ako. Pag, pag naririnig ko yung Korte Suprema, na high blood po ako eh. You know? Kasi, alam nyo po, nung ginagawa nila tong resolusyon kay Sara Duterte, bumabagyo. Walang pasok ang gobyerno, inuulit ko sa inyo. Pero nagawa nilang mailusot na ma-acquit si Sara. Hindi naman ma-acquit. Ibig sabihin, mali daw ang desisyon ng Kongreso. Pero ngayon, no, walang bagyo. Maayos ang panahon. Kinakailangan ng pagkakataon. Pero ang ginagawa ng Korte Suprema, malapit na po magsalubong ang February 6 para mag-file uli. Wala pa rin tayong resolusyon. Pero pagdating po sa pagtatanggol sa mga Duterte, Korte Suprema, asang kayo? Ha? Asang kayo? Asang ka nang kailangan kita? Ha? Asang ka nang kailangan kita? Lahat binigay ko sa iyo. Oras, puso, pagkatao, binigay ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong iwan. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Para akong isang tao sa napakalaking kawalan. Ano ba yung nararamdaman ko? Alam mo bang mabuhay sa isang blanco? Hindi mo alam yun. Kasi alam mo lang, intindihin ang sarili mo! Sinasabi ko mahal kita eh. Pero minsan, sinabi mo bang mahal mo ko? Ba't palagi ako? Ba't palagi kailangan ako umintindi? Putik, ba't nasama si John Lloyd Cruz? John Lloyd Cruz! Ba't sumasama ka sa vlog na to? Politika to! Ba't naging pinikula? Aray ko. Politika to eh, ha? Naging pelikula. My dear Filipino, especially our Supreme Court of the Philippines. The Supreme Court of the Philippines is the foundation and the one agency or court that is for the Filipino people. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, it seems like our Supreme Court, the eyes of them are not focused and the heart to the Filipino people. They are focused in the heart of the Duterte. They don't want to be. They don't want that Duterte will be hurt and will be destroyed. Why, oh why, our dear Supreme Court, are you like that? Okay? You are the one who is eligible to read and to obey the Constitution.
But in this case and situation, we have seen so far that you are not obeying the Constitution itself. Remember, Supreme Court, that you are for the people to protect us against injustice. Okay? But how can you do this to us? Please, release the motion for reconsideration. And we don't care if that motion for reconsideration favor in Sara or not. We don't care. Remember that. We don't care if that motion is against Sara or in favor of Sara. We care about your resolution because to proceed about your ruling. Your new ruling about the new impeachment proceeding. And I thank you. Patayin mo si BBM? No joke. Sakit na ng ulo ko. Anak ka ng po. Doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate. Yon, ayan po yung sinasabi ko sa inyo sa English. Hoy, pare Bini Rod, Boss Jolo, ikaw na lang tumakbong presidente. Thank you. Sa Tagalog po, yung in-explain ko kanina, alam ko hindi nyo naintindihan. Aray ko. Alam nyo, wala na po tayong problema eh. Wala po tayong problema kung pabor yan o hindi kay Sara. Ang problema natin, ilabas yun na yung MR. Para po makakilos ang Kongreso tama sa tamang dapat gawin. Ha? Supreme Court, yun po ang inihiling namin. Maglabas na kayo ng MR. Dahil mamaya, umusad ang proceedings ni Sara, may bago na naman kayong rules. Kawawa na naman ang taong bayan. Siyempre, wala kami magagawa. Korte Suprema kayo, kami na ang mag-a-adjust para sa inyo. Aray ko. Diba? Nakakahiya sa inyo eh. Kami na mag-a-adjust para sa inyo. Kaya maglabas na kayo ng MR para malaman po kung anong ba ang susundin. Yung new rulings nyo o yung old rulings. Kasi nakakahiya sa inyo eh. Ang dami yung utos. Wala naman kayong ganap. Aray ko. Can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Mav Gonzalez, Kita nyo? Ayun po kasi, ay, Ma'am Nesita Sakayanagi, salamat po. Ayun po kasi iniintay natin. Kasi mamaya, mag-file po ng impeachment, tapos yung old rulings ang ginawa, mababaliwala. Dahil yung MR po, pinapasunod ang new rulings. Kapag ginawa po naman ng new rulings, at yung MR po, ang sabi na yung old rulings pa rin, ang gulo, di ba? Kaya, yan po ang problema natin eh. Kung talaga pong para po kayo sa mga taong bayan, naghihintay po ang taong bayan, mahal namin Korte Suprema. Nakahang po kami. Inihintay namin ang desisyon nyo. And justice denied is justice delay. Baligtad, justice delay, justice 9 months. Diba? Yan ang mahirap dyan minsan po. Kapag nadidelay, 9 na buwan ang lagay. Aray ko.
Kaya wag po kayo yung mga subscriber po kayo dyan, wag kayo madidelay. Delikado po yan. Agapan nyo yan. Okay? Malinaw? Shoutout to all. I love you. Magkita-kita po tayo susunod na live kasi po, oras na para sa Toge! May sumisenyas na po dito na magtotoge na tayo. Gagawa natin ang kanta yan, Toge. Umiyak na ba, hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog, nalalapin na pala siyang masunog. Kung nasa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Maraming salamat po sa inyo mga libag, mga karayuma. At sa mga order po ng t-shirt, si Sir Chris Angel, maghintay ka lang. Hindi pa ako nakapunta eh. Madami akong problema kasi sa LBC, yung sa Canada, hindi dumating eh. Pinaayos ko lang, Sir Chris Angel ha. Umorder na kayo ng t-shirt. Yung mga Metro Manila, papadala ko na. Yung Canada po, sa mga delay, pasensya na. Inaayos ko na po yung problema natin. Oh my God. I love you all, mga karayuma. I love you, BMB. I love you, Cereza Force. I love you, Olonatics. I love you, DDA.